Commissioner Edward Hayco. Salamat. Salamat sa inyong tulong, no, not only dito sa private, sa public sector, but ito sa private, itong you expand itong support natin sa sports sa private, sa mga private schools. Napakahalaga po yan dahil nakita natin for the past 5 years as chairman sa Committee on Sports, pwede nating ipagmalaki kahit papano na tayo, nagsama-sama tayo, ang pribado at saka ang publiko. At pag nagsama-sama, NSA, PSC, itong mga POC at yung mga business sector, mga passionate sa sports, pag nagsama-sama, malayo pa ang ating mararating. And I'm so proud na during our time bilang chairman ng Committee on Sports sa 18th Congress na nakuha natin yung first ever gold natin nung Tokyo Olympics with Heidelin Diaz, and then silver medal rin po sa Tokyo Olympics and 2 bronze medal. Ngayon naman, mas lalo nakaka-proud na-surpass natin, no? First ever twin gold natin with Carlos Yulo sa gymnastics, 2 gold at 2 bronze naman po with boxers Ira Villegas and Nesty Petesio. Nakaka-proud, nakakawala ng pagod pag nakita mo na yung ating tinatrabaho ay nagbubunga at masaya po ang taong bayan. Ako po'y hindi titigil sa pagsuporta sa sports, PSC, GAB. Basta ang pakiusap ko lang po sa inyo, gamitin po yung pondo sa tama, ay ibalik po natin sa taong bayan yung pera nila ng maayos na serbisyo, lalong-lalo na sa ating mga atleta. Not only financial support, but ito yung importante rito, yung equipments, yung pag-usapan natin dito, pagkain, and of course, moral support. Napakahalaga nito, mental support rin po, no? Mental issues, importante talaga yan. Dahil dapat nakafocus po ang ating mga atleta. Gawin lang natin ang ating trabaho para sa ating mga atleta. Malayo po mararating ng Pilipinas. Ang pwede nating pagmalaki yung pusong Pilipino, pusong Pinoy. At I'm here bilang chairman ng Committee on Sports to support your initiatives. Lahat yan. Happy ako. I'm so happy for the past 5 years. And I'm very satisfied. I'm very much willing to defend and support your budget. As usual, basta balik natin yung suporta sa ating mga atleta. Yun lang po ang pakiusap ko always sa inyo. And I also firmly believe that investing in sports will allow our country to develop more world-class athletes who can bring pride and honor to our country. But aside from that, it will also help us keeping our youth away from illegal vices and other harmful vices. Ika nga, get into sports, stay away from drugs to keep us healthy and fit. At napatunayan, when we are physically fit, may maiwasan po yung problema sa mental health. Nasa survey po yan. Kaya pag tayo physically fit, malusog tayo. Konektado kasi yung committing hinahawakan ko, sports and health. Konektado yan. When we are physically fit, we are healthy. Mas haba ang ating buhay. I extend my appreciation to our Philippine Sports Commission for the successful campaign of our Filipino athletes who participated and exemplified admirable dedication and perseverance in different sporting categories of the 2024 Paris Olympics. I also would like to place into the record that this will serve as one of the highlights in Philippine sports history, as we were able to reap not only 1 medal but 4 medals in the biggest and grandest sporting event in the world. Ito pong 2024 Paris Olympics. Nakakatuwa po sa ating incumbency bilang chairman ng sports. Naka-8 medalya na po tayo sa 2 Olympics na 2020 at itong 2024 Olympics. Sobrang saya ko po at nakaka-proud.
excuse me. We have also seen the successful hosting of our country in the 2023 FIBA World Cup. Ako po, nandoon ako. Sinuportahan natin. Nakita niyo po yung FIBA World Cup. It was well organized, well disciplined po yung mga tao na nanonood doon at lahat. Pag well organized yung tournament, magiging successful. And I hope na ito yung ating magiging barometer natin. Itong sa pag-organize natin dito. At happy rin po ako sa Asian Games, no? Nanalo tayo against China. Ako mismo, pumunta ako doon. May isa lang tayo, nagkikita-kita tayo doon. Hawak-hawak ko yung bandila ng Pilipinas. Proud talaga. Our recent performance solidified our country's reputation as a major contender in international sporting events. This just also proves that government support is crucial to the success of Filipino athletes. At taon-taon, maliit ang natatanggap na budget ng sports sa National Expenditure Program or NEP. Sa totoo lang po, napakaliit na pie po na natatanggap ninyo. Ang laki-laki po ng budget ng national government. Kung titingnan mo dun sa cake na yan, sa pie, wala pang 0.001. Pero yung honor na dala-dala po ng ating atleta ay hindi po nababayaran at natutumbasan po ng kahit ano. Iba yung karangalan na isang beses lang yan dadaan sa buhay natin. At iba po yung karangalan. Lahat tayo nagse-celebrate, nag-enjoy po sa karangalan na dala-dala po ng ating mga atleta. In fact, in 2024, only 174 million was approved by the DBM for PSC or only 0.004% of the 5.768 trillion national budget. And yet, we expect our athletes to perform in international competitions. Kapag nanalo sila, damay po ang buong bansa sa kasiyahan. Kaya naman, nagdadagdag tayo ng budget para maging 1.156 billion ang budget ng PSC sa 2024. For next year, while the proposed budget increased to 725 million compared to the proposed 2024, it only represents 0.001 of the 6.325 trillion national budget. Maliit pa rin. We hope that with the support of my colleagues, we can add to this budget. Makikita naman natin sulit po ang ating suporta sa mga atleta. Sa katunayan, bago pa umalis ang ating mga atleta, along with the PSC, sinulong natin na mabigyan sila ng suporta. At ang pinaalala ko sa kanila, sabi ko, go for gold tayo. Nagkatotoo nga, go for gold. Nakadalawang gold si Carlos Yulo. At patuloy nating suportahan. Pinaalala ko sa kanila, sabi ko, minsan lang tayo dadaan sa mundong ito kung anong karangalan na pwede natin dalahin sa ating bayan. Gawin na natin ngayon. Once in a lifetime lang po yan na dumaan sa atin. So finally, na-inspired sila at tulungan natin, suportahan natin sila. Mahalaga rin po na magkaroon ng tama at sapat na training ang ating mga manlalaro. Kaya naman gusto ko nating pagtuunan ng pansin at mayroon tayong mga sports facilities na maaring maging training center ng mga atleta. Napansin ko noong 2023, pag-ikot ko, nakalaro ako mismo dyan sa field sports, may tulo, no? At dapat po'y komportable ang ating mga atleta. At itong RMC, isinulong natin ang rehabilitation ng Rizal Memorial Sports Complex at ng Field Sports Complex. I hope na magkaroon na kayo ng update dito dahil ito isa sa ating mga sinulong. At kindly later paki-present na lang po ng updates. Nauna na nating isinulong rin po ang Republic Act number 11470. Kasama po si Senator Win Gatchalian, Senator Sani Angara, Senator Pia Cayetano at makasama natin ng 18th Congress. Meron na po tayong National Academy for Sports na nandiyan po ito sa New Clark City kung saan po pwede na mag-aral ang student athletes. Walang masasakripisyo, pwede sila mag-aral at the same time mag-training. Diyan po ito sa New Clark City. Isa po tayo sa author at co-sponsor nitong batas na ito. At para hindi po masayang yung pasilidad na pinatayo natin noong 2019 para po
sa Southeast Asian Games. Sayang naman yung mga pasilidad kung hindi natin gamitin. So ngayon, may eskwelahan na tayo para sa ating mga student athletes. In line with your grassroots program rin po ito sa inyong mga programang Batang Pinoy. Diyan natin nadidiskubre ang ating mga atleta mula sa kabataan. Isinulong din po natin itong Senate Bill number 2514 na kamakailan lamang po. Just recently, it was ratified by the bicameral conference report by both houses of Congress, sa Senado at sa lower house. Ito pong Philippine National Games. This proposed measure aims to institutionalize a national sports competition or mini Olympics po yan, aim at developing grassroots talent and aligning it with the country's overall sports strategy. Dito natin nadidiskubre yung mga magagaling nating atleta, lalo-lalo na po sa grassroots level. At isa po yan sa inyong programa, ang Philippine National Games. I'm so happy na hopefully ay maisabatas na po natin itong Philippine National Games. Kaya naman